Siyang sambahin at siyang dakilain sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng kalwalatian, kapurihan o Diyos. Sa iyo ang lahat ng mapuri at pagsamba sa umagang ito. Purihin ang Diyos, purihin siya sa kaniyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos, hallelujah, ay nagmalasakit. Salamat sa iyong biyaya, saganang pag-ibig o Diyos, na nahayag sa magitan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Tayo muko at manalangin, dakilang Diyos, aming Ama sa langit. Minsan pa kami nagpapasalamat sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa iglesia, sa bawat isa. Panginoon, katulad ng aming ginawit, you're above all. Hallelujah. Ikaw ang siyang nasa itaas ng lahat ng bagay. Ikaw, Diyos, ang mayroong, hallelujah, supreme na kalagayan sa uling mga araw na ito, Diyos. Above everything, above all things, hallelujah. Mataas sa lahat ng kaharian, mataas sa lahat ng bagay sa sanlibutan ito, O Diyos. Bagamat Panginoon, hallelujah, binaba mo ang iyong sarili. Katulad sa isang rosas na tinapaktapakan, hallelujah. Subalit ginawa mo yan dahil mahal mo kami, inibig mo kami. Dahil nakita mo ang aming mga kalagayan, O Diyos, na hindi namin kayang bumalik sa Diyos na may lalang ng lahat ng bagay, kundi sa magitan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Purihin ka, amang banal, salamat po sa araw na ito na yung pinagkaloob sa bawat isa. Salamat po sa kalakasan, taglay namin sa aming mga pangatawan. Salamat, O Diyos, sa maraming bagay na ginawa mo sa aming buhay, O Diyos, sa aming mga tahanan. Salamat sa mga panalangin, mga dalangin na iyong binigyan ng katugunan, O Diyos. Salamat, Panginoon, na ikaw ang gumagawa ng daan sa bawat isa. Salamat, O Diyos, na ikaw ang nagpapagaan ng aming mga puso. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita na nag-aaliw sa amin sa uling mga araw na ito. Dakilain ka ng aming buhay, O Diyos, sa araw na ito, sa umagang ito. Itinataas ka at ikaw ay niluluwalhati. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa isang muling pagkakataon na iyong pinagkaloob. Salamat sa mga araw na lumipas, Panginoon, sa pag-ingat sa aming mga daan. Hallelujah. Maging sa amin pagparoon sa lamay ng aming mahal na kapatid, Pastor Lito, hanggang sa siya ay mayatid, Panginoon. Bagamat maaring may kalumbayan, lalo na sa pamilya, subalit salamat, meron kaming buhay na pag-asa, O Diyos. Hindi katulad ng mga tao sa labas na walang buhay na pag-asa, na sila ay walang anumang iniisip ng mga bagay ng mga pangako ng Diyos. Subalit ang iyong mga tinawag ay nakatayo sa iyong mga pangako sa uling mga araw. Isang araw, silang nangatulog kay Kristo ay iyong babangon. At kami na buhay ay sama-samang babaguhin sa isang kasapmata mula sa katawang may kabulukan tungo sa isang katawan na wala ng kabulukan. Kaya purihin ka, O Diyos. Salamat sa araw na ito. Salamat sa pag-iingat sa bawat isa. Salamat, O Diyos, sa mga awit, mga handog, ng mga patutuo, O Diyos. Salamat sa mga gawa mo sa aming mga buhay. Ikaw ay aming tinataas at dinadakila, O Diyos, sa umagang ito. Pagpalain muli minsan pa ang iyong mga munting salita, O Diyos, at bayaang ikaw ang siyang mahayag minsan pa sa aming kalagitnaan. Aming mga puso ay patuloy na linisin ng iyong salita. Patuloy kaming lumakad sa pananampalataya. Panginoon, sa iyong lahat ng kalwatian, kapurihan, lahat ng pagdakila ay may balik lamang sa iyo, O Diyos, sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Lahat ay magsabi ng amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we shout, praise the Lord? Praise the Lord. Purihin ang Diyos, purihin siya. At habang tayo nakatayo, ay ating munang babasahin ang ating teksto. Para mamaya ay tuloy-tuloy na tayo. Sa Colossians chapter 3. Chapter 3 ng Colossians. Ating basahin sa verse 1. And then, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears,
then you also will appear with Him in glory. Ang lahat ay sabi ng Amen. God bless you all. Tayo malaya makaupo, purihin ang Panginoon, at isang maluwalhating pagbabalik sa ating local church, at sa magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa sa umagang ito? Kamusta po kayo mga kapatid? I hope na ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan. At salamat sa pag-iingat ng Diyos sa amin, sa aming pagparoon sa Kabadbaran. So, biglaan ang mga nangyari, at gayon pa man, lahat ay plano ng Diyos. Gusto lang din muna magpasalamat sa inyo lahat. Salamat sa patuloy na support sa ministry. At ang Diyos ang bahalang magbalik. At hindi ko alam kung paano ibabalik sa inyo ang mga naitulong at mga pag-ibig sa gawain. So ang Diyos ang patuloy na magbuhos, magbukas ng mga biyaya pa sa inyong mga tahanan. So isang mainam na fellowship ang nangyari sa kabila ng pagpanaw ng lingkod ng Diyos sa nakalipas na linggo. At maraming mga bagay na natutunan at na-inspire sa ilang mga pagpapahayag ng mga kapatiran doon, lalo na ng First Family, yung Ramoso siblings. At bagamat mga kapatid, hindi ako masyado nakakaunawa pa ng Bisaya, pero kahit paano, yung ilang mga salita ay nakakatch ko naman, at very touching and very overwhelming ang pagkakataon na yun. At salamat sa mga salita ng Diyos na na-share. Mga magagawa na usually nakikita ko lamang during fellowship every month of May. Pero doon ay parang nagkaroon kami ng joint fellowship, at hanggang sa huling bahagi ng paghatid sa cemetery, bagamat nalalaman natin by the grace of God, hindi naman talaga yun ang huling hantungan ng mga namatay kay Kristo. At sabi nga ng mensahe na binahagi doon, Pastor Lito is just sleeping in Christ. Kung gaano katagal siya matutulog ay hindi natin alam. But we believe, isang araw, ang mga nakatulog kay Kristo ay ibabangon o gigisingin ng Panginoon. Gigisingin ng Diyos sa uling mga araw. At of course, lahat kayo ay aware naman. Nakita nyo sa social media ang mga post. Pero iba pa rin pag nandun ka talaga sa lugar na yon, madadama mo ang mixed emotion na, kalungkutan, kalumbayan, at kagalakan na rin sa mga plano, sa mga mabuting plano ng Diyos. Nung yung mga magkakapatid ay nagsimulang magsalita na yung last service nung Thursday night, may mga stories of course na mga nakakabagbag na damdamin. How this family nag-struggle sa mga unang early years ng panahon na si Pastor Lito ay tinawag at nag-minister. Kahit medyo, kasi hindi sila nag-try na mag-Tagalog para maintindihan naman ng iba, pero ganyan man, sa mga nakaka-catch up ko, there are times, sabi ni Pastor Michael Ramoso, siya ay nag-pastor na somewhere sa Surigao Norte yata, Surigao del Norte. O Agusan del Norte, sorry. There are times na mga kapatid, sa sobrang kakapusan ng mga pangailangan, sa loob ng 3 months, puro kangkong ang ulam nila. Medyo masarap naman. Adobo. Of course, masarap yun para sa akin. Adobong kangkong. Pero yung 3 months, sabi nga ni Pastor Michael, pasensya na yung mga kapatid, sabi niya, wag lang kayo ma-offend. Kapag ako ay nag-CR, nakikita ko puro kangkong na yung lumalabas. Sabi niya. At marami pa mga struggle sa family.
To the point na si Brother Ryan, ang panganay, ay very admitted na kanya palang sinabi, one of his, sa isang pagkakataon, na halos sinumpa niya ang pagiging anak ng minister. Yes, ito po yun, inamin niya. With a humble heart, inamin niya. Pero yun ay hiningi niya ng tawad sa Diyos. Because of mga pangangailangan, the needs. Mga panahon na sila ay nag-suffer financially. At ang mga kapatid ni Pastor Lito ay sinasabi na ang tatay niyo ay irresponsable because hindi siya nag-provide ng mga pangangailangan sa pamilya. Ganun po yung mga struggle ng family. At naalala ko, hindi ko lang masyado ma-recall, but may pagkakataon pala na ito si Brother Brian, na panganay, ay nag-stay kila Pastor Joe sa Cubao. Nung sa Cubao pa sila, mga early years ng 2000. At siya ay nag-stay doon. Nakaklose niya sila Jeremiah, sila Sister Charil, Brother Albert. At siya ay pumunta ng Manila to find ng magandang trabaho, mag-aral at magandang trabaho. At yun ay mga panahon na sila ay talaga nag-struggle sa family. At meron din palang one time, at one point ay nag-decide din si Pastor Lito na mag-stay sa Rizal, na i-share ni Pastor Joe yun. Mag-stay sa Rizal at doon sila manirahan para mag-evangelism at magtayo ng business. Pero hindi para yun ang plano ng Diyos. Sila ibinalik sa Kabadbaran at doon ay nagpasimulang gumawa ayon sa pagtawag ng Diyos. And the rest is history, sabi nga nila. Ngayon ay makikita natin mga kapatid, for the past years na nagdadao sila ng joint fellowship, ay hindi mo na mababakas yung mga panahon na sila ay dumaan sa maraming hirap. Dahil nag-flourish ang ministry sa biyaya ng Diyos, nagbukas ng mga outreaches, may mga tinawag na, may mga pinalitaw na ng mga manggagawa, at sabi nga ng mga mensahe na amin narinig, natapos niya ang kaniyang bahagi, ang kaniyang tungkulin as a servant of Christ. At yung mga panahon, sabi pa ng testimony ni Brother Brian, na sila ay nasa hospital at nasa ICU, ang kanilang ama, ay nandun ang kanilang, because 7 years na, to 8 years na nagsasuffer, ang kanilang ama sa dialysis at sa kalagayan, mahinang katawan. Pero nakaka-encourage mga kapatid, dahil kahit siya nasa wheelchair, ang kanyang puso ay pumaroon pa rin sa gawain ng Diyos. Ang kanyang buhay ay nagawa pa rin niyang ipaglingkod sa Diyos. Oh, what a challenging, di ba? Na tayo malalakas pa. Di ba? Kapag tayo nagkulang sa pagparoon sa gawain ng Diyos, yung mga may edad doon sa Masbate, mga may gulang, nagtitiis sa maraming mga bagay, pero kapag tayo lumiban ng gawain, ay gayon-gayon na lamang. You see? But of course, mayroon tayong mga kanya-kanya mga dahilan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, sa inspiration na binigay, kahit man ako ay nadama ko na pumaroon, nang kami ay nag-usap-usap mga manggagawa. Tuesday, last week, Wednesday kami umalis, morning. Because of yung kaniyang humble spirit na na-impart sa mga manggagawa. Napakatagal nating sila kasama sa joint fellowship sa Jabez. At nung time na yun, nung early years pa, si Pastor Lito lamang and his wife at ilang mga brothers, mga late 2000s, mga 2007, 8, 9. Pero pagluto ng 10, 11, 12, dumami na sila. Di ba? Ilang taon din yun na nag-travel sila. Tiniis yung travel na mahaba by lands. Sabi pa nga ni Pastor Michael Ramosa sa akin, bago kami umalis nung Saturday morning, hapon, may time pa raw na inabutan sila ng napakalakas na ulan at yung gamit niya na maliit na sasakyan, yung green na, bang tawag doon, Brother Joey, yung parang multicab, ay hindi niya na bagong-bago yun, pero hindi niya na ipihit pakaliwa. Parang na-stack up yung manubela. At halos maaksidente sila sa panahon na sila ay patungo sa Jabez campsite. Pero pinatunayan ng Diyos, ang kamay ng Diyos ay laging maagap. You see? Hanggang sa mga panahon na ito ay maraming mga testimonies, na mga himala, mga dakilang testimonies na kapag inyo narinig, mamamanga kayo kung paano ang Diyos ay hindi niya pinagkulang
Hindi niya pinabayaan ang kanyang lingkod kasama ang mga mananampalataya. At gayon din naman, sa lugar na ito, naniniwala ako kung paano sila doon ay pinagpala ng maraming mga bagay, gayon din naman kayo ay pinagpala ng Diyos. Pero kailangan natin ipakita sa Diyos, Panginoon, ang ating pagmamahal ay ipakita natin sa magitan ng ating mga paglilingkod sa salita ng Diyos. Kaya, salamat sa unang-una sa Panginoon at sa inyo lahat. Actually, nagdalawang isip din talaga ako dahil napakamahal nga ng ticket, pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Pastor Eli, nagmotor lang siya para lamang ang mga punta ron at na-stranded siya nung Friday dahil hindi na siya sumama sa paghatid doon sa Claver, town of Claver, doon na lumaki si Pastor Lito, na from Kabadbaran ay almost 2.5 hours ang aming biniyahe. Talaga nakakapagod. Pagdating doon, alas 10, nagkaroon pa ng simpleng program and then nagpahinga konti, nag-lunch, then biyahe na naman pabalik sa Kabadbaran. Gusto ko rin magpasalamat sa biyaya ng Panginoon. Mayroon na akong personal driver din. Salamat sa pag-guide, Brother Ezekiel. Yung one time, I think nung May yata yun, ay pasundo ako kay Grace, aking anak, at kasama pa noon si Ezekiel. Pero nung Wednesday morning, nagpahatid ako, at alam ko na bagamat mayroon din pag-aalala, dahil first time mag-drive sa expressway, so ginaid ka na lang muna siya hanggang sa amin makarating sa Terminal 3. At bago sila umuwi ay katakot-takot na paalala ulit, reminder kung paano uwi along the road. So kahapon ay for the second time ay nakaya naman ulit mag-drive ni Shikay na Grace hanggang sa kami ay makauwi sa bahay. Kaya salamat mga kapatid sa lahat ng gawa ng Diyos. Tuloy na sabi ko doon sa aking, maiksi lamang yung aking naipahayag na na pinagpala ng Diyos ang fellowship sa lugar na yun, ng Kabadbaran. At kung paano sila naging bahagi sa atin for how many years sa Jabez, ay naging bahagi na rin tayo sa kanila doon tuwing sila ay magadaos ng joint fellowship every month of May. Kaya sabi ni Pastor Michael nung Friday, bago kami umuwi, after malibing, sabi niya, Pastor, sa May sabi niya, ipagpatuloy natin ang ating fellowship dahil hindi naman tayo sa tao naglilingkod, sabi niya. So kahit wala na ang kanilang ama, Pastor Lito, na ginamit to encourage sa mga manggagawa, to have a fellowship sa lugar na yun, sabi ko kay Pastor Michael, yes, we will continue to support the fellowship. At nawa, mga kapatid, dalangin ko na hindi lamang ako o ilang mga kapatid ang pumaroon. Dalangin ko na magkaroon kayo ng mga desire. Na magkaroon kayo ng puso, ng damdamin. Panginoon, I want to go there. Gusto ko rin maranasan ang iyong mga gawa sa lugar na yun. Gusto ko rin makita ang plano pa. Because alam niyo mga kapatid, kahit man tayo laging presente sa gawain na ito, may mga bagay pa rin tayo na kailangan makuha, matanggap sa magitan ng mga manggagawa na nandoon, sa mga gawain, mga karanasan doon sa malalayo. Kaya nag-uusap na kami, may bahay na early this coming year, January, ay makapag-book na agad para mas mura ang ticket this coming May, para patuloy na ipadama sa kanila na ito yung fellowship natin, hindi ito inyo lang. This is our fellowship. At alam niyo mga kapatid, isang bagay pa na aking ikinagalak dahil nabanggit ko sa panahon ng eulogy, konting pagpahayag lamang ng karanasan with Pastor Lito. Bago kunin si Tatay 2017, naalala ko na yung mga taon na tayo nasa Jabez, I think 2014, 15, 16, noong mga panahon na yon, ay nagsimula na si Pastor Lito na magpahayag sa akin. Sabi niya, Brother Jericho, total, ang tatay mo, si daddy mo ay hindi makapunta ng Mindanao, ikaw na lang ang pumunta. So mga kapatid, every camp meeting, sa maalala ko, 3 camp meetings na nagtuloy-tuloy bago kunin ang ating Pastor Franco. Ay yun ang lagi niya sinasabi pag nagkita kami sa Jabez, Brother Jericho, yamang si daddy mo ay hindi makapunta. Because lagi niya ini-encourage si tatay ng mga panahon na yon, kahit man noong early 2000s. Pero hindi talaga, for some reason, we don't know. Si Pastor Franco na nakakaalam kung bakit hindi siya makaparoon sa Kabadbaran. Lagi yun ang kanyang pinapahayag hanggang sa 2016. Sabi niya, ikaw na lang pumunta, pumasyal. So kinuha ang ating Pastor Franco and then
nangyari lang yung kanyang encouragement sa akin ay 2019 na, by the grace of God, nung kami ay pumaroon for the first time sa Kabadbaran. So, lahat ay tunay na ang Diyos ang nag-ayos, ang Diyos ang siyang sabi pa nga ni Pablo, ang lahat ng bagay ipinaglakip-lakip ng Diyos. Alang-alang sa kanila na umiibig sa Panginoon. Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Handa pa ba kayong sumuporta sa ministry? Hindi lamang ito yung ministry. Ang ministry napakalawak. Napakaraming fellowship na napakainang puntahan. Hindi naman natin kailangan puntahan lahat. Pero para sa akin, ang joint fellowship ng buwan ng May ay katulad dito ng ating Javes Camp meeting. Na masabi ko, ito yung isa sa mga, kumbaga ay makakapunta tayo ng maayos, mapaghandaan natin. Unlike sa mga gawain sa mga Leyte, ay medyo hindi na masyadong, kumbaga ay, kanilang invitation naman ay hindi pa ganun ka-init. Pero naghihintay din sila, kahit naman ako ay inihintay din doon. Invitation la Pastor Iyoy, sino pa may isa doon, mga magagawa doon. Ay naghihintay din. Kaya Lord willing, ang Diyos na nakakaalam, next year ay makapunta rin ako sa Leyte kapag nagkaroon ng joint fellowship. So marami pa po mga bagay o mga gawain na nag-aantay. So this coming week din po, mga kapatid, just pray for me. Kasama ko aking sister wife. Nakabook na kami para sa City of Fellowship, kasama si Barcholo. At ang Diyos ang mag-ingat muli. At mamayang hapon pala, bago ko makalimutan, magkakaroon ng maiksing meeting o kahit paano ay ilang mga sandali sa mga nagplano na, sa mga may desire, may kagalakan na pumunta sa Samar, sa anniversary naman nila Pastor Eliezer, ay mag-uusap tayo mamaya para ating mapagplanuhan, mapaghandaan, pag-usapan ng ilang mga bagay sa ating paghahanda. So after ng communion ay magpapaiwan yung mga may planong pumaroon sa Samar. At gayon din, bago ko makalimutan, supposed to be, ang buwan ng September ay ating church anniversary. Pero napag-usapan na namin yan ng mga elders na ito ay ating i-cancel at i-move ang date by December. So ating paghandaan din yan. Sa December ay meron tayong naganapin na joint fellowship, anniversary, church anniversary. At marami kasing reason kung bakit na-cancel din. Yung ating aircon ay nasira din. At ilang mga kaabalahan din sa gawain kung bakit na-postpone. So, ating sama sa prayer yan. Church anniversary this coming December. So, kung magkaroon man, mga kapatid, ng joint fellowship, so tayo na lang mag-a-adjust ng date para hindi maging alanganin sa joint fellowship. Okay, so ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang biyaya sa bawat isa. At sa inyo lahat na patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. At sa umagang ito, dahil meron din tayong pledging na gagawin mamaya, so ito ay na-i-announce last Sunday. At salamat sa lingkod ng Diyos, si Pastor Abraham na ginamit din last Sunday dahil nasa Dasmanga ako. So lahat ng bagay, ito tunay na nagkakalakip-lakip by the grace of God. Ang Diyos ang nag-arrange ng lahat ng mga bagay kung tayo ay manatili lamang na magtatapat sa Panginoon. Ating paksa, isang simple paksa lamang, mga kapatid, at dalangin ko na ito ay makatulong sa ating lahat. Ang ating paksa is about Christ who is our life. At binigyan ko na lamang ng subtitle, Thinking of His Appearing. So anong buhay ang tinutukoy na Apostol Pablo sa ating text na binasa sa Colossians chapter 3, verse 1 hanggang verse 4. Dahil ang sabi dyan, therefore, have you been raised with Christ? So ito po ay tumutukoy sa new life. If you have been raised with Christ, keep seeking, sabi dyan, the things that are above, where Christ is, seated at the right hands of God. So yung salitang being raised to a new life, ibig sabihin yan, we're sharing in His resurrection from the dead. Ibig sabihin, mayroong buhay na lumitaw pagkatapos na tayo ay mamatay. Dahil yan ay kamatayan din sa pagkamatay sa kasalanan.
nang tayo ay ibinuhay, kalakip ni Kristo, ay pinapakita ang isang buhay na palaging naghahanap sa Diyos. Isang buhay na nauuhaw, naghahanap, keep seeking. Palaging ang kaisipan mo ay nandoon sa makalangit na dako. So nagkaroon ka ng malalim na desire sa iyong puso, sa iyong buhay. Bagamat hindi naman mali ang mag-isip ng mga plano sa mga bagay na pangailangan. Pero anong buhay ang pinapakita dito ni Apostol Pablo? Seeking the things that are above. Sabi ko nga, kung meron tayong mga mabubuting plano, mga gandang mga goal sa buhay sa lupa, gaano pa sa Diyos? Diba? Dapat meron din tayong mga plano, mga mabubuting nakikita sa hinaharap. Yung panahon ng lamay kay Pastor Lito ay nararamdaman mo yung presence ng Diyos na napakaiksi na ng panahon. Sabi ni Brother Ujing, ano ba ito rin yung pangalan? Leonito Jr. siya, di ba? Tama, si Brother Leonito Jr. Sabi niya, nung sila nasa hospital, habang doon ang kanang tatay, yun, naihanda na daw ang kanilang mga puso, alam na namin na ito ng kalooban ng Diyos. No, sabi niya, unlike sa panahon ni Pastor Nonoy na biglaan, di ba? Si Pastor Franco biglaan din. Hindi natin alam na yun na yung panahon niya. Pero ito ay talagang umabot ng 7 to 8 years na struggle. Hanggang sa araw na yun, na sila ay nakita nila na handa na dahil sabi ng kanilang daddy, bangitin ko yung word sa Bisaya, mangandam ka. Sabi niya kay Brother Ujing, mangandam ka, mangandam ka. Maghanda kayo, maghanda kayo. Because nandun na yung panahon ng kanyang pag-alis, pagparoon sa presensya ng Panginoon at iwan ang katawang lupa. Pero sabi nga ng mensahe, sabi nga ni Pastor Joe, subalit tayo ay nandito pa at marami pa tayong kailangang gawin sa Diyos. And that's why sa mga panahon na ito na nagpapakita ng maraming bagay patungkol sa kaiksian ng panahon, paano ang mga anak ng Diyos magkaroon ng tama na mindset pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Because sa lupang ito, marami tayong tinatawag na mind setting. Pagpaplano, pagtingin, paghahanda sa araw ng bukas. Paghahanap ng magandang trabaho, pag-aaral sa mga kabataan, pagpaplano ng mga negosyo, businesses, and we're looking for something great kapag naiayos natin lahat ng bagay. Pero how about sa paglilingkod sa Diyos? How about sa pag-iisip sa mga bagay ng Diyos? Panginoon, ano pa kaya ang plano mo sa buhay ko? Ano pa kaya, O Diyos, ang gagawin mo sa bukas, sa makalawa, sa susunod na linggo at taon? Do you have this kind of plan or goal sa inyong buhay? O baka lagi na natin iniisip, pagkatapos ng gawain, ito na naman, plano na naman. Looking for something na naman sa mga bagay, paghahanda sa bukas. Pero yung gawain ng Diyos ay nakakalimutan natin sa mga panahon na ito. Naniniwala ako mga kapatid na nasa atin na ang buhay na ito, sino sumasampalataya. Ang buhay na ito na binabagay ni Apostol Pablo ay hindi pa lamang sa darating. Because it is already mentioned and revealed and was spoken by the Lord, by Apostle Paul, na kung kayo ay ibinangon, past tense, ibinangon kasama ni Kristo, kayo ay mag-iisip ng mga bagay doon sa langit. Ang word na seeking dito is about desiring or inquiring. No, yung puso mo, yung buhay mo bilang mananampalataya, ikaw ngayon ay naghahanap sa mga bagay doon sa kalangitan. Ang iyong pagkauhaw, ang iyong desire. Don't misunderstood me. Hindi mali na magplano sa buhay na ito. Pero higit na dakila ang plano mo kung ikaw ay laging nauuhaw. Panginoon, ano pa ang plano mo sa buhay ko? Panginoon, ano pa ang plano mo sa ministry na ito? Habang nandoon sa gawain, bagamat puyat, actually, nung Friday night, last gawain nila pagkatapos ng paghatid sa cemetery, gawain ng Biyernes na gabi, meron pa silang gawain na maliit na gawain. Nagpaalam na ako kay Brother Pastor Michael, sabi ko, mag-skip lang muna ako, gusto ko lang magpahinga muna.
Because ilang gabi na rin puyat. Nung Thursday evening, halos parang 1 oras lang aking tulog because una-una na, marami kami sa kwarto. At kapag sobrang tulog ng mga kasama ko, ay alam naman po ninyo yun, may kanya-kanyang mga sound. Dahil yung pong aking weakness, kapag may mga medyo may sound, ay hirap na po talaga ako matulog. Kaya nung kami pumunta inatid namin si Pastor Lito sa cemetery, talagang groging-grogi, hilong-hilo ang inyong kapatid. At sabi ko kay Pastor Michael, hingi lang muna ako ng paumanhin para makabawi because Saturday kahapon, pag hindi ko nabawi yung lakas saka yung tulog, yung Sabado ay tutulog lang yung maghapon at maaaring hindi ko may paganda ng ang araw na ito. Kaya salamat sa understanding ng mga kapatid doon. So nagpapatuloy ang kagalakan hanggang doon sa panahon na mayroong mga services. Ay tinitinan ko rin, binabalikan ko yung history ng church na ito. Kung paano ang history ni Pastor Lito is almost the same, halos the same. Nag-struggle din ang ministry way back in GMA. Hanggang paglipat sa Bulihan, ang ministry ay halos talagang kinakapos, halos walang-wala talaga. Sabi ko, Brother Brian, yung naranasan nyo na hirap ng mga needs, ay halos naranasan din namin magkakapatid, sabi ko. Na may mga panahon talagang gipit na gipit kami at hindi namin kinakahiya yan. Inuutusan kami ng aming tatay noon, si Kuya Joe, sumasama ako para pumunta sa mga kapatiran na nakakalog para humingi mo ng paumanin at manghihiram muna at babalik na lang for the following Sunday. Kapag may biyaya ang Diyos, ay ibabalik na lamang. Ganun po ang pangyayari ng mga panahon habang nagpapatuloy sa ministry. Pero sabi nga ni Pablo, mayroong isang buhay na hindi na ito buhay ng sanlibutan, ito yung buhay ni Kristo. Kahit sa kadipitan, magpapatuloy ka na magupuri sa Diyos. Ipagpapatuloy mo ang kagalakan na maglingkod sa Diyos. At bahala ang Diyos magbukas ng mga opportunity. Because ang sabi ni Jesus, unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin mo ang kanyang kalwalhatian. At ang Diyos ang bahala sa mga bagay na pangangailangan. Hallelujah! Kaya napakainam. Ano yung mindset na mayroon tayo sa ating panahon na napakaiksi na ng mga araw? Ulitin ko, hindi mali na magplano sa mga pangailangan sa lupa, pero ang ating mindset, ang ating spiritual na pag-iisip, ay dapat laging doon sa Diyos. Paghahanap sa kalwalhatian ng Diyos, pagkauhaw, o Diyos, palakasin mo pa ako sa Espiritu. Habang narinig ko mga testimony, nanlilita ko sa aking sarili, Panginoon. Sabi ko, wala pa akong nagawa sa iyong biyaya, sa iyong harapan, kung pag-uusapan ng ministry. Hindi biro ang struggle ng mga magagawa na nauna sa atin, pero ginawa nila yan because of faith. Ang sabi nga ni Pablo, they died in faith. Sila ay namatay sa pagsunod, paglakad sa panampalataya, regardless anong sabihin ng sanlibutan. Kaya tinan nyo, sabi ni David, punta natin sa Psalm 73, mga kapatid. Minsan ba tayo magsalamin sa ating, sa mga salita ng Diyos? But may awitin tayong isang maising awit, Bisaya iyon. Brother, na-receive mo, no? Pakitry nga, lagyan mo lang ng Tagalog dun sa ilalim. Yung chorus, ilagay mo sa Google Translate para makuha mo yung Tagalog. So yung Tagalog, lagyan mo sa ilalim ng Bisaya para medyo masundan yung meaning. Kaya salamat, brother. Psalm 73, verse 26, my flesh and my heart may fail. Huwag niyo kalimutan, ganyan ang ating kalagayan ngayon. Kahit anong pagsisikap natin, you will fail. Kahit anong sipag nyo sa mga bagay ng lupa, you still fail. Pero ang sabi dito, sabi diyan, though my flesh, my heart may fail, but God is the strength of my heart. He is my portion forever. For behold, those who are far from you will perish. You have destroyed all those who are unfaithful to you. Yun ang dahilan, paglabas ng bayan ng Diyos sa Egypt, maraming umalo. Di ba yung mensahe ni Pastor Abraham? Pinanood ko yung mensahe niya last Sunday and I was so blessed sa mga salita ng Diyos. Katulad akin nabanggit sa inyo one time, lumabas ang mga anak ni Israel at humalo yung mixed multitude. So ibig sabihin, ito'y grupo na hindi talaga believer of Yahweh.
Sila ay mga naghahanap lamang ng opportunity sa harapan ng Diyos. Pero pagdating sa wilderness, nagsimula silang magtanong sa Diyos at umangal, magmurmur. At yung mga tunay na mga anak ni Israel doon, nadamay na lamang sila, na influence. You see, kaya kapag sa ministry, meron ditong material mindset ng tao na walang inisip kundi bagay ng lupa, makakahawa yan sa mga sincere, sa mga naglilingkod sa Diyos. You see? Kaya i-check natin ang ating mindset sa umagang ito. I will tell you, kapag kayo ay nag-desire na mabuti sa Diyos, ang Diyos na mabuti sa langit ay hindi kayo pagkukulangin. Hallelujah! Well, in fact, ang Diyos pa nga ang magbabackup sa iyo para tulungan ka sa iyong mga plano. Sa paghahanda para bukas, ang Diyos pa nga ang gagawa ng paraan. Hallelujah! Katulad na nangyari doon sa panahon ng Israel, there's no way para sila ay makatawid sa Dead Sea, sa Red Sea. Ang kaaway nandyan sa likod, nasa harapan ang malalim na Red Sea. Pero ang Diyos ay nagpakita ng kadakilaan. Ang Diyos ay nagtapat sa kanila na sumasampalataya sa Kanya. Bagamat maaaring naramdaman yung struggle ng fear. Paano na nga ito? Di ba, mapapaisip ka rin eh. Bilang nasa laman, di ba? Paano nga pala ito? Dagat, andyan yung kaaway. Pero hindi katulad ng mga mixed multitude na talagang, Moises, dinala mo ba dito para patayin? Yung mga tao maaaring may pangamba rin, may pag-aalala, pero hinintay nila ang pangako ng Diyos. Ganun ang gawin natin, mga kapatid. Habang tayo ay gumagawa sa mga bagay sa laman, huwag natin kalimutan, mayroong isang nangako sa langit na hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Sino sa inyo may karanasan na sa araw na ito? Na ito ang Diyos na tumawag sa akin. Hindi ako pagkukulangin kailanman. Hallelujah! Ang gagawin ko ay paglingkod ko yung buhay na ito sa Diyos. Buong lakas, buong pag-iisip. Hallelujah! Kahit ang kaaway nagtatangka ng mga hindrances, na mga pagpipigil sa laman. Alam niyo ba, na kahit yung mga pangailangan sa lupa, kaya kayong pigilan ito sa inyong paglilingkod sa Diyos. Anong sabi dyan? For behold, verse 28, but as for me, sabi dyan, the nearness of God is good to me. It is good, it is good for me to draw near to God. I have made the Lord God my refuge, so that I may tell of all your works. Minsan, naubusan na tayo ng mga testimony because nawawala na tayo ng karanasan sa Diyos. Wala na tayong kagalakan, magandugman ng awit, magpatotoo, at ipahayag ang kadakilaan ng Diyos because hindi na natin nararanasan marahil. Hindi ko naman sinasabi na wala na. Pero hindi na tayo nakaranas ng mga dakilang bagay because nagkulang tayo sa ating pag-iisip doon sa mga makalangit na dako. Sabi diyan, mabuti sa akin ang lumapit sa Diyos. Kayo ba'y sumasampalataya riyan? Ang paglapit sa Diyos, ang maglalagay pa sa atin sa isang mas mabuting kalagayan. Mas makakabuti sa atin na tayo lumapit at maghanap sa kalooban ng Diyos kaysa manatili mag-isip ng mga bagay sa lupa na ang lahat ng ito ay lilipas, sabi ng Panginoon. Kaya tingnan niyo mga kapatid, ano yung buhay na pinapakita ni Pablo. Paano ito nag-iisip? Ano yung mindset na mayroon ng mga believer, kayo, sa uling mga araw? Ano ang mas matimbang sa inyo? Ministry or mga personal life? Ano yung naglalagay ng inyong puso sa mas mabigat na mga burdens? Panginoon, I just want to secure my family. Yes, totoo yun. Pero mas mainam sa akin ang lumapit sa Diyos, sabi doon sa ating binasa, dahil ang Diyos ang gagawa ng daan para sa akin. Kaya sabi ni Pablo, set your minds. Keep focus. Ito yung mga ibinangon kay Kristo. Their mind is set on the above. Set your mind on things of above. Sabi sa verse 2. Mga bagay ng mga langit, not on things that are on earth. Mga bagay na temporal, mga bagay na lilipas. Psalm 62 verse 10, sabi diyan, because I want to emphasize itong word na set.
Psalm 62 verse 10, trust not in oppression, and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. Ganyan ang kalagayan ng sanlibutan sa ating panahon. Na mga puso ay nailagak sa mga bagay sa lupa, kaya tinan niyo pinaghahabol ng batas. Kamusta na si Alice Go? Kamusta na yung mga nagkakamkam ng mga salapi sa lupa? Ang mga kaisipan nila is to, tawag niyan, para sila ay makakuha ng maraming salapi sa lupa. Yumaman, hanggang sa maging greedy sa lahat ng bagay, to the point na kailangan na nilang, tawag niyan, kailangan na nilang bigyan ng, tawag niyan, gumawa ng masama laban sa mga kapwa. Kamusta naman yung nahuli na nasabi ay appointed son of God? Di ba? Pag-aralan nyo yung buhay ng mga taong ito, kung paano sila nagpayaman sa lupa. Kasama na yung mga 10 riches ng mga pastors sa ibang bansa. Kung hindi ako nagkakamali, kasama doon yung pinuno ng KOJC. One of the top 10 riches. Pero sabi ni Pablo, sumasampalataya ako na tayo ay hindi ganon. Kung ganon ang mindset nila, hindi ang mga ibinangon kay Kristo. Hindi ang iglesia ito. Hindi tayo tinuruan, hindi tayo iniwan ng ating Pastor Franco para lamang tayo ay magparami rito at magkaroon ng maayos na pananalapi sa iglesia. Hindi tayo tinuruan, sige, pag-igihan nyo yung trabaho nyo, pag-igihan nyo yung negosyo nyo, dahil yan ang magliligtas sa atin, yan ang gagamitin. Of course, gagamitin yan. Pero hindi tayo tinuruan ng ganon. Unahin niyo muna ang Panginoon. This is the mindset ng mga spiritual men and women of God. Ang kailang kaisipan ay laging doon sa Diyos na kayang mag-provide. Sa Diyos na maraming 1,000 ways para ibigay sa iyo ang pangailangan mo. Diba? Above all things that we can ask or think, sabi ni Pablo, ay kayang ibigay ng Diyos. Could you imagine, mga kapatid, sa panahon na nag-struggle ang ministry sa Kabadbaran, Pastor Lito, ngayon, tingnan nyo yung pag-flourish ng ministry. Bagamat maaring, yung panahon na ito ay kinuha na siya ng Panginoon, pero nag-iwan ang gawain ng isang pinagpala na gawa ng Diyos. Na hindi ito ginawa ng tao, ng sino man. Ang lagi lamang na-express sa nakita ko kay Pastor Lito sa pag-encourage sa akin, ikaw na lang pumunta, total hindi makapunta ang tatay mo. Gusto niyang fellowship, gusto niya makasama ang bawat isa. Gusto niya ipadama din sa atin kung paano sila ay welcome sa Jabez. Kayo din, tayo din ay welcome doon to have a fellowship. That I will tell you, mga kapatid, ang Diyos ang bahala sa mga pangangailangan. Hallelujah! Magkaroon lang tayo ng tama na goal, planning. Kasama lagi yun eh. Kung paano sa natural, may planning, may goal ka, ganoon din sa Espiritu. Panginoon, gusto ko maranasan ang fellowship sa May. And I will challenge you all. Sa mga hindi pa nakapunta, punta tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag natin masyadong isipin, Panginoon, paano na yung negosyo ko? Paano na yung trabaho ko? Si Pastor Eliezer nga, nagpautuo din, sabi niya, because sabi niya, nagtaka siya, bakit yung mga young people doon sa Kabadbaran, ang tawag kay Pastor Lito is uncle. Wala naman silang relasyon. Pero gano'n nasanay sila sa gano'n because maaaring sa uri ng relasyon sila na mayroon na very close. Kaya tinatawag nilang uncle. Maaaring minsan pastor din, pero siguro mas madalas uncle. Kaya nagkaroon ng idea si Pastor Eleazar, nung magpaalam siya sa kanyang boss, sabi niya, pasensya na po, namatay yung uncle ko. But he's talking about Pastor Lito. So, siguro para lamang siya mapayagan dahil nga maaaring mahigpit yung kanyang boss. So, minsan, kung kinakailangan, tawag ba na doon, white lie? Hindi naman siguro. Pero ang intention naman ay hindi masama, kundi maayos naman. So, binigyan siya ng laya ng kanyang boss. So, yun ang aking sinasabi. Ang mindset na ito na pinapakita ni Pablo, ay paglalagay sa atin sa isang buhay na
Dapat ang maging priority natin ay ang kalooban ng Diyos. Ang sabi sa ating binasa, if riches increase, set not your heart upon them. Set sa Hebrew word is to place. Or be stayed. Ibig sabihin, ilalagay mo na dyan ang iyong pag-iisip. Tingnan niyo mabuti mga kapatid. Kapag ang trabaho niyo kumukuha ng maraming panahon, inilalagay mo na ang iyong pag-iisip dyan. Kaya kahit panahon ng gawain ng Diyos, wala ka nang maalala. Pagtingin mo sa oras, ay gawain pala ngayon. Kapag iyong pag-iisip na ilagay mo na sa iyong negosyo, wala ka ng panahon. Kat ganyan na sa libutan, ang buong buhay nila nabuhos na sa mga material na bagay. Wala ng panahon para sumamba sa Diyos. Bagamat sabihin natin, bakit yung iba nakapagsamba pa rin naman? Sabi ng Panginoon, their heart is far from me. Ang kanilang bibig malapit sa akin, kanilang mga puso malayo. Bakit? Kahit nasa loob ng iglesia, ang iniisip pa rin ay kung paano kikita ang negosyo. Paano aayusin ang trabaho, paano magiging malugod sa boss, paano gagawin ang lahat ng bagay. So anong buhay ang pinapakita dito ni Pablo? If you have been raised with Christ, ilalagay mo ang iyong buhay, even ang iyong personal life, o ministry man, ilalagay mo ang tiwala sa Diyos. Ibibigay mo sa Panginoon ang lahat. Without reservation. Kaya kapag ikaw ay nalilate pa rin, napakalapit ng bahay mo, pagkukulang mo na yan sa Diyos. Hallelujah, wala na tayong may dadahilan. Ilang sa inyo rito may mga sakyan, pero lagi pa rin tayo huli sa gawain. Pananagutan na natin yan sa Panginoon. Mayroong mga opportunity na ibinigay na ang Diyos. May mga bagay na may mga biyaya na, mga pagkakataon na ibinigay ng Diyos at nasa atin na ang paghakbang sa pananampalataya. Hallelujah! At patuloy na paghahanap sa Diyos. Patuloy na pagkauhaw sa Diyos. Kaya saan nyo inilalagay ang inyong kaisipan ngayon sa ating panahon na napakalapit na ng panahon na ito na ating kinabubuhayan? How close we are sa sinabi ng Scripture na even at the door, the Lord is coming near. Hallelujah! Ano pa, Panginoon, ang aming kayang gawin? Ano pa bang plano mo? Yan ang aking laging dalangin. Ano pa ang plano mo sa ministry? Ano pa yung ipapagawa mo sa akin? Hanggat kaya ko, gagawin ko. Hanggat kaya ng bawat isa, gawin natin maglingkod sa Diyos. Huwag tayong masyadong paghapi sa mga pangailangan sa lupa. Mga kapatid, kung ako man nakaramdam ng selos, it's a godly selos. Dahil unahin niyo pa yung material na bagay kaysa ipaglingkod ang buhay niyo sa Diyos. God forbid, wag nawang mangyari. Dahil when you think about the Lord, kung hindi unang iisipin siya, bahala ang Diyos gumawa. Bahala ang Diyos, hallelujah, mag-ayos ng iyong mga pangailangan bukas, hallelujah. Yung dinadalangin mo pa lamang ng mga pangailangan sa trabaho, negosyo, o mga personal life, hindi mo alam, wala kang malay-malay, ang Diyos na pala ang naglalatag. Sige, ito, tutulungan kita. At ganun ang nangyari sa ministry. Kahit man kami na malilit pa, sa naalala ko, sa nare-recall ko, sa akin personally, nang ako i-graduate na sa grade 6, grade 5 sa GMA ako, sa GAB 2. Nung lumipat kami rito, nag-transfer ako. Kailangan ko mag-transfer dahil malayo yung GMA. Pero bago nangyari yun, tinry ko muna, naglalakad ako. Hanggang kanto, sumasakay ng jeep. So, tinry ko yun, mga 1 buwan siguro, dito kami nakatira. Pero may pagkakataon na, pagbaba ko ng jeep, kailangan ko nang maglakad mula doon sa kanto ng Papa's Lab. Hanggang dito sa bahay namin, ito yung bahay namin, sa likod. At wala pa mga bahay dyan, high school pa lamang. Aabutan ako ng ulan doon sa kalagitnaan, wala ako sa silungan. Puro talahib. Basa ng ulan. Pag-uwi ko sa bahay, ba't basa-basa ka? Nabutan ako ng ulan. Pag-graduate ko, pag-transfer ko rito, naging teacher ko si Nanay Mirna. Sa mga hindi po nakakaalam. Noong grade 5, pag-transfer ko, hindi pa siya believer noon, hindi pa siya tumanggap sa message. Siya yung aking naging teacher. Una si Poblete, kalimutan ko si Poblete, and then siya yung pumalit, Sister Mirna. So, wala tayong kamalay-malay, ang Diyos nag-a-arrange. Hindi mo alam yung namimit mo na pala, yung anak ng Diyos, ang araw itatawagin din pala.
Diba? Hindi ko alam na si Termina pala ay natawagin ng Panginoon later ng years, pagkatapos namin lumipat dito. Naging teacher ko siya. Then, nung ako nag-graduate, may mga pangailangan, of course, sa pag-graduate, di ba? Kailangan mo bumili ng ganito, kailangan ng contribution para sa toga. Nung mga panahon na yun, ay uso pa yung toga. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y lumapit, nung nanay ko lumapit sa aming tatay, alam niyo narinig ko, sabi ng tatay, gagraduate ka na pala. So it seems like parang hindi siya aware sa panahon na ikaw nag-aaral. Because ang kanyang focus is ministry. Gagraduate ka na pala. Grade 6 ka na pala. High school, first year, second year, third year, fourth year, ganun pa rin. Pag-graduate ng fourth year, graduate ka na pala. Salamat sa Panginoon. He's not aware of every details ng buhay namin. Of course, nandiyan siya para magbantay. Pero pagdating sa ministry, he's always looking sa ano pa yung gagawin ng Panginoon. At bahala ang Diyos because it is the scripture that says, God will provide. Sabi ni David, lumaki na ako, wala akong nabalitaan na lingkod ng Diyos o matuwid na pinabayaan ng Diyos. Ni naglimos sa mga tao at yan yung mga karanasan ng mga tunay ng anak ng Diyos. Yan ang karanasan ninyo. Sino mag-amen mga kapatid? Sino kasama ko ang magluluwalhati sa Panginoon? Ito yung karanasan namin, Panginoon. Hallelujah! Hindi mo kami pinabayaan sa panahon na kami na down. May biyaya ka na ibinigay. Sa panahon na may kulang ng bagay, may Diyos nagpuno ng mga kulang na bagay. Sa panahon ng mga kahinaan, may Diyos nagpalakas sa iyo. Hallelujah! Sa panahon ng mga problema, may Diyos na hawak-hawak ka. Hallelujah! Hindi ka niya pinabayaan. Gaano kabuti ang Diyos natin. Gaano kadakila ang Diyos natin na pinaglilingkuran. Set your mind on things above. Dahil ang Diyos ay meron pang mabuting plano sa iyo. May gagawin pa ang Diyos sa mga araw, sa mga panahon na darating. Ano yung set? Paglalagay. Kaya pag set your mind, inilalagay mo ang iyong kaisipan, ang iyong puso sa mga salita ng Diyos. At bakit ko ilalagay ang aking puso sa mga bagay na nalilipas, may katapusan? Aking ipagkakatiwala ang aking buhay sa Diyos. Dahil sa Diyos, lahat ng bagay walang katapusan. Aanin natin ang mabuting maayos na pamumuhay sa lupa. Sabi ko nga, Panginoon, biyaya mo na lamang ito. I hope wala dito sa atin ang maaring na-offend or something like that. Na si Pastor Jake kumuha ng bahay, buti pa si Pastor Jake may sarili sasakyan. Anong gagawin ko kung ito yung mga panahon na ang Diyos ay nagbubuhos ng biyaya sa ating lahat? Na hindi katulad ng mga panahon na nag-struggle ang ministry at ganoon din na naranasan doon sa Kabadbaran at iba pa mga gawain. Nag-struggle sa early years ng ministry, pero ngayon may biyaya na ang Diyos para wala na makapigil sa iyo ipaglingkod ang buhay sa Diyos. Para higit pang church ay maging, hallelujah, maging malalim ang ating relasyon sa Diyos. Dahil wala na tayong may kakatwiran, napakabuti ng Diyos. Wala na tayong may dadahilan kapag tayo pa ang nagkulang sa ministry, sa gawain ng Diyos. Set not your heart. Huwag natin ilagak, sabi doon, sa mga riches, sa mga bagay na ito na lilipas. Anong sabi ni Jesus? John 14, verse 13. Jesus answered and said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again. Alam natin ang story niyan doon sa Samaritan woman. Yung tubig na kanyang kinukuha sa balon, kapag uminom ay mauuhaw pa rin. Pero sabi ni Jesus, hallelujah, anong sabi ng author and the finisher of our faith, hallelujah, whosoever drinks of the water that I will give him shall never be thirsty, but the water that I will give him will become in him a fountain of water springing up to eternal life. Kaya ano yung buhay na pinapakita dyan ni Apostol Pablo na race with Christ? Itong uri ng buhay na kapag ikaw ay nag-iisip laging mga bagay sa makalangit na dako, dapat sa iyong listahan, number 1 lagi sa listahan, Panginoon, ministry, gawain, pagsamba, pagupuri sa Diyos. Hallelujah.
Pangalawa lang sa listahan, ang family, pangailangan, trabaho, negosyo. Pero sa Diyos, ito yung mindset ng mga raised with Christ. They think of things from above. Thinking of His appearing, lalo na napakalapit na ng panahon. Setting your mind on things above. Hallelujah. Because why? Because you drink, ikaw ay nakainom ng tubig na mula sa Diyos. At ang resulta nito ay buhay na bago. Tingnan niyo mabuti mga kapatid. Ang buhay sa lupa na mayroon tayo, ang pagkauhaw ay sa mga bagay sa lupa. Sinong agree? Ang laman na ito laging nililid tayo papunta doon sa mga bagay sa lupa. Pero yung buhay na pinapakita ni Pablo, it leads you to eternal life. Once you drink the water of life, hallelujah, it will lead you to the things above. Tuturuan ka ngayon na ikaw ay dalhin sa mga kalooban ng Diyos. Yung welling up dyan, dahil because sa Amplified Version sabi dyan, but the water that I give him will become in him a spring of water, satisfying his thirst for God. Welling up, nagbubukal, welling up, continually flowing within him. Ibig sabihin, welling up to eternal life. So yung pagbubukal na ito, paglabas, daluyin ng tubig mula sa iyong kalooban. Because you are being washed by the water with the word, sabi ni John. Ito ay nabumubukal sa iyong buhay, sa iyong puso. At habang bumubukal ang bagay na ito, hallelujah, mas lumalalim ang iyong desire. Hallelujah. At nawawala ka ng malay, wala ka ng malay. Minsan, it leads you to the promises of God. Ang hinahanap mo na ngayon at pagkauhaw at desire ay lagi makasama ang Panginoon. Hallelujah. At ikaw ay mapuno ng presensya ng Diyos. Hallelujah. Sa tuwin na ikaw ay lalapit sa Kanya. Hallelujah. Pumapaibabaw yung buhay na ito sa buhay sa lupa na secondary na lamang. Kaya nga pag-araw ng mga gawain, let's focus sa gawain ng Diyos. Itabi muna natin yung mga material, trabaho, mga plano, mga goal. Ito yung panahon. Pagsamba sa Diyos ay wala dapat pipigil. Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, set your mind on things above. Hallelujah. Ang puso mo ay dapat ilileads in service. Hallelujah. At hindi ka dadalhin ng mga pangangailangan. Dahil sabi ng Scripture, bahala ang bukas mag-isip sa kaniyang sarili. Hayaan niyo yung mga tao magkandara pa, parot pa rito, sabi ng Scripture, hindi napapagod. Hindi pa ba kayo pagod sa paghahanap ng inyong sarili? Sabi ng isang awit, my place in this world. Looking for my place in this world. Hindi pa ba kayo pagod dyan? Lagi niyo hinahanap, ano ba pwede kong gawin? Ano ba pwede kong itayong bahay? Itayong business? Ano bang trabaho mabuti sa akin? Hindi masama yan. Pero yung mindset na pinapakita ni Pablo, setting your mind on the things above. Bahala ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi tayo mapapabaya ng pag-asikaso, pero bahala ang Diyos. Punta ako sa trabaho, bahala ang Diyos. Gagawin ko yung bahagi ko sa family, bahala ang Diyos sa lahat ng bagay. Panginoon, unahin kita. At ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay sa bukas. Ano sabi sa verse 4 sa ating teksto? Because paano mag-isip itong buhay na ito? Paano yung mindset? When Christ, who is our life, appears. When Christ, who is our life, appears, then, you also, mga believer, you also will appear with Him in glory. Sino ang ating buhay? Si Kristo. Ang sabi ko sa inyo kanina, na ang buhay na ito ay hindi pa lamang mangyari in the future, in His appearing. Ngayon ay nararanasan na natin ito. Nang tayo ay ibang muli, 2,000 years ago, by faith, kabahagi tayo sinusumasampalataya. Because 2,000 years ago na, when Christ died on the cross, and was resurrected in the third day, 2,000 years ago na. Pero bakit tayo nandito ngayon? Dahil kabahagi tayo nang siya'y namatay, tayo kalakip ni Kristo na namatay. At nung siya'y nabuhay na maguli, kalakip ang bawat isa by faith, hallelujah, ay binuhay ka na maguli, hallelujah. Ikaw ay namatay sa salibutan, ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan.
And that's why ang pag-iisip mo ay hindi na pag-iisip ng lupa. When Christ, who is our life, ibig sabihin, ito yung nangyayari ngayon sa atin. Ito yung kalagayan ng mga mananampalataya sa ating panahon. Your old light is looking for the things of this earth. Kagalakan sa lupa, entertainment sa lupa. Kaya tingnan yung mga tao, di ba? Kayo na lamang ang iiling at mahabag sa buhay ng mga tao sa ating panahon. How this generation was being hooked up by deceiving spirit ni Satanas. Na kahit konting entertainment ay pwedeng mag-trend kapag ang mga tao nakuha ang kagalakan. Hallelujah. Yan ay magkakaroon ng mga views, ng mga million views, 10 million views sa counting dance step lamang. Alam niyo yung tinutuloy ko, isa sa mga trend ngayon. Maybe this time. At mga estudyante, mapabata, businesses, kahit man mga manager, mga estudyante, elementary, maybe this time. Lahat ay nahook. Lahat ay iniisip entertainment sa lupa. Pero kayo na mayroong pahid ng Espiritu ng Diyos, ang ating mga puso ay nagagalak, Panginoon, kailan ka darating? Hallelujah, yung Panginoon ng aming Pastor Franco, Pastor Nonoy, Pastor Lito, yung buhay nila na pinaglingkod sa iyo, hindi mo sila pinabayaan. Ngayon, kinuha mo na sila, Panginoon, kailan ka darating? Kailan ang iglesia, hallelujah, sasalubong sa iyong appearing sa uling mga araw? Kaya tinanong ko kayo kanina, anong mindset mayroon tayo ngayon? Hallelujah, dapat we're thinking of His appearing. Hallelujah! Malapit lang magpahayag, magpakilala o ma-reveal ang kalwalatian ng Panginoon. Sabi ni Pablo, 1 o 2 Thessalonian, na tayo ay sasalubong sa adapaap. 2,000 years ago, nag-struggle ang maraming believer, Ephesian age, Middle age, Pergamian age, hanggang sa Laodicean age. They all have died in faith. Pwede kong sabihin, like the Hebrews 12. At ngayon din, nangyayari sa ating panahon, mga pastors, mga lingkod ng Diyos, they all have died in faith. But how about us? What is our mindset? Oh my, dahil ka sa Panginoon. Kung mayroon pang tumatali sa amin, Panginoon, kalagan mo kami, Panginoon. Ang sabi ito, when Christ, who is our light. Sino sa inyo nag-iisip ng mga bagay na ito? Yes, nag-iisip tayo ng mga pangailangan sa lupa, pero huwag niyong kalimutan, may appearing si Kristo isang araw. Merong glorious appearing na nag-aantay sa iglesia. Hallelujah! At nang sabihin dyan, when Christ appears, sa Greek word is to show forth, to show yourself. Hallelujah! Ibig sabihin, isang araw iihayag ng Panginoon ang kanyang sarili, ipapakita niya ang kalwalatian. Hallelujah! At kung mayroong tinatawag na appearing of Christ, ibig sabihin, may mga makakakita sa Kanya. Nang sabihin ni Pablo, when Christ shall appear, who is our life shall appear. Ibig sabihin, may mga matang makakakita sa Kanya. Hallelujah! I'm sure, I'm 100% sure, hindi siya makikita ng mga tao na hindi naghahanap sa Kanya. Yung mga buhay ay masyado nang inilagay sa lupa, ibinigay ang buhay. Yung panahon nila, buong panahon ay puro material na bagay. Nakalimutan nila ang paglilingkod sa Diyos. Pero ang makakita sa panahon na yan, yung mga nauhaw. Yung mga nagsabi, hallelujah, hindi ko natapos basahin sa mga awit. Ang sabi doon, na sino ang hanapin ko sa kalangitan kundi ikaw? You see, what is your mindset today? Hallelujah! Will determine kung ano yung laman ng puso ninyo. Because sabi ng Scripture, man thinketh on his heart. Kapag ang puso natin nabubuhos na sa mga material na bagay, yun ikaw. Pero kung ang puso natin ay desire, Lord, ano pang plano mo? Diba? Kahit naman pag-a-apply ng trabaho, inuuna ang Panginoon, Panginoon, anong plano mo sa trabaho ko? Tayo ng business, Panginoon, anong plano mo sa business na ito? Because kailangan natin ang pabor ng Diyos. Dahil may maagang gumigising, ang bantay maagang gumigising, pero kung ang Diyos ay hindi malulugod, walang baliwala ang paggising ng bantay ng maaga. Kahit gaanong sikap natin,
Hindi ako mag-asawang ipaalala sa inyo ito. Kahit anong sikap ninyo, kung pinabayaan ninyo ang paglilingkod sa Diyos, walang kabuluhan lahat ng bagay. When Christ, who is our life today, He is our life today. Kung bakit kayo nakapaglingkod, because may buhay. Kung bakit kayo nakapagtiis, may buhay. Kung bakit nagawa niyo lahat ng bagay, kahit mabigat na, may buhay mula sa Diyos. Kahit mabigat na ang karanasan, may buhay na mula sa Diyos. May kagalakan, hallelujah. May presensya ang Diyos na kumikilos. Kaya kahit doon sa lamay, grieved ang mga puso. Pero sabi nga ng mga anak, it is the will of God. And kailangan naming pagpatuloy ang gawain ng Panginoon. And I think, Brother Ujing, sa akin nakikita, he will the one to continue. Because Pastor Michael Ramoso ay nandun na sa Agusan del Norte, kung di ako nagkakamali. And Brother Ujing, at siya yung pinagbilinan nung nasa ICU na si Pastor Lito. Mag-andam ka. Pinaghahanda siya. Dahil panahon na umalis ng kanyang lingkod. Mga kapatid, nung isang araw ko lang din nalaman, share ko lang sa inyo bago magtapos 11 na. Si Brother Ujing, tinulungan ni Brother Brian, pumunta ng Manila para mag-aral sa PCU at pasukin ang NCAA. Actually, kinuha na siya ng PCU Dolphins. Sino sa inyo ang aware sa basketball? PCU Dolphins sa NCAA. Nag-try out na siya. Parang nakuha siya as second set. Parang second five. First five kasi yan, to second five. So, nakuha na siya. Kaya lang hindi nagtuloy-tuloy because of si Brother Ujing pala, share ko lang, Brother Ujing, kung napapanood mo ito, share ko lang, sa biyahe ng Panginoon, ayon na rin kay Pastor Michael Ramoso na he's trying hard sa pag-aaral. In his elementary days, hirap na hirap siya magbasa kahit yung word na cow, C-O-W, cow. Hirap na hirap siya magbasa. Grade 6 na siya noon, hindi ako nagkakamali. So, nung siya ay nag-apply PCU Dolphins sa basketball, bumagsak siya sa examination. So nakita niyo mga kapatid, hindi kasi plano ng Panginoon. Then punta sila sa mga ibang school. Lasal, applied. Iba-iba mga school ng mga bigating school at para makapasok sa NCAA, sa basketball. Kasi ano siya, medyo mataas si Barujing, di ba? Sabi niya, he's 6'11". Doon sa Mindanao pala, isa siya sa mga varsity player. Isa sa mga kinikilala doon, ng mga, parang center siya doon. Center ang kanyang position. Pero pagdating sa PCU Dolphins, siya ay parang small forward kasi medyo maliit at maraming mas matangkad sa kanya. So ganun po ang nangyari. Apply siya sa iba-ibang school para tingnan kung ano yung opportunity, makapag-basketball and eventually makatungtong ng PBA. Isa sa mga dream ng mga basketball player. At habang kami papunta sa airport kahapon, Saturday morning, ay isa yun sa mga napag-usapan, kwentuhan sa sakyan. So hindi tinulot ng Panginoon mga kapatid na mangyari yun, na siya ay mag-basketball. Bumalik siya ng Kabadbaran. Dahil tinawagan siya ng kanyang tatay, sabi niya, namimiss na kita anak, umuwi ka na sa bahay. So, he don't care about he is applying para sa opportunity. So walang school na kumuha sa kanya, unfortunately. And later on, nakita natin, hindi kasi yun ang plano niya. At tingnan niyo mga kapatid, siya ay mula halos pinag-aralan. Kaya hindi siya nakarating sa kaniyang goal, sa kaniyang dream, vision to be a basketball player. Ang kanyang mga kasabay sa PCU Dolphins, nasa PBA na ngayon. Binanggit niya ilang mga pangalan, si Roy Sumang, nasa PBA na, at iba pang mga kasabay niya noon, na senior sa kanya, si Bio Belga, kung kilala niyo yung mga player na yan, nasa PBA na, pero siya nasaan? Nasa Kabadbaran pa rin. Because yun ang plano ng Diyos. Yun ang talagang, doon talaga siya itinalaga ng Diyos sa ganung bagay. Kaya ngayon, wala na kalang pastor, anong gagawin niya kundi ipagpatuloy. Kung ano yung sinimula ng Diyos. At ang sabi ng Scripture, siya nagsimula ng mabuting bagay, siya rin ang tatapos. Hindi na problema ni Brother Ujay kung paano i-organize o i-administer ang gawain dahil may Diyos na nag-establish. Ang kailangan nila niya, ipagpatuloy. And by the grace of God, yun din ang nangyari sa ministry, sa lugar na ito mga kapatid. I hope lahat tayo ay pinagpala sa bagay na yan. Sabi ko nga nung ako'y nangaral sa Masbate, sabi ko, mga kapatid, sabi ko sa mga kapatiran, si Pastor Franco noon, pabalik-balik sa Masbate, at ang kanyang sasakyan na puti ay halos madurog
sa mga lubak, pabalik-balik, mahahabang lubak. Ngayon, sementado na. Kaunti na lamang yung mga rough road. Nung kami dumaan, sabi ni Pastor Joel, rough road. Pero nung dumaan kami, sabi ko, very rough road. Rough road sa kanya, pero rocky road pala. Masyadong delikado para sakyan. Mr. Aaron, muntik nang, ewan ko lang, baka bumigay na. 2 beses sumayad eh. Pero siguro pag lagi-lagi, parang hindi advisable. Pero sabi ko sa mga patiran, mga kapatid, hindi ko kailangan ulitin yung ginawa ng ating Pastor Franco. Dahil sinesemento na yung kalsada, pwede ko bang sabihin, wag niyo semento yan. Gusto ko maranasan yung naranasan ng aming pastor. Because ang Diyos ay nag-provide. Because ang Diyos ay nagbigay ng maraming opportunity, biyaya sa iglesia, sa ministry. Pinapatunayan lamang ng Diyos na hindi siya Diyos lamang kahapon. Hallelujah! Hindi siya Diyos sa mahihinang bagay. Siya ay Diyos sa malakas. Hallelujah! Siya ay Diyos na makapangyarihan at kayang gawin ang maraming mga bagay. Para patunayan, higit pa sa ating iniisip at inihiling sa Diyos, may magagawa siya. Mga young people, what is your mindset today? Anong iniisip ninyo? Trabaho pa rin ba? Pag-aaral? Gusto kong mag-graduate? Gusto kong mapunta ng Singapore? Gusto kong magtrabaho sa Canada? Marami ng mga Pilipino sa Canada nag-uwian because of crisis. Marami ng crisis sa iba-ibang mga bansa. Masasabi ko, mapalad pa rin tayo sa bansang Pilipinas. Maraming umalis ng bansa, hindi na nakakauwi ng tahanan. Pag-alis ng tatay, meron nang naiwan doon sa may bahay. Maraming nasira ng mga relasyon. Maraming bumagsak ng mga tahanan. Mapalad tayo sa lugar na ito. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Bakit? Because meron tayong tama na pag-iisip, Panginoon. Ang sabi sa Proverbs, quote lang, tapos ako. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. So anong mindset meron kayo mga young people ngayon? Anong iniisip ng inyong puso? Mga magulang, mga asawang lalaki, asawang babae. Ano yung mindset mo meron tayo ngayon? Okay lamang na gawin ang ating bahagi sa family, pag-provide. Pero ang ating mindset is looking for His appearing. Thinking for His appearing. Hallelujah! Because as He thinks in His heart, so is He. Anong sabi ng puso dito? Kumain ka, sige, uminom ka. Sige, magtayo ka. Sige, maging masaya ka. Pero sabi diyan, yet His heart, ang understanding ng tao ay wala sa Kanya. Ibig sabihin, lack of understanding. Magawa mo ng lahat ng bagay. Kain, inom, pasyal, enjoy ang buhay, pero walang understanding sa Kanya. Kaya kung ating mindset ngayon ay panlupa lamang, ikaw nang isa sa mga kabaabang tao sa mundo ngayon. Pero kung yung mindset mo ngayon is to please the Lord. Panginoon, paano ko pa pag-iigihin ang aking paglilingkod sa iyo? Panginoon, paano ko pasisipagan? Tulungan mo ako kung mahina tayo, hingi tayo ng habag sa Diyos. Kung hindi mo magawa isang bagay, hilingin mo sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi bingi para hindi marinig. Kaya nga sabi ko sa inyo one time, hallelujah, kung bumibilang ng panahon, taon, matamlay ka pa rin sa paglilingkod. Meron ng problema sa iyo dahil ang Diyos hindi nagkulang. Hallelujah! Siya ay Diyos na makapangyarihan. Kung tayo ay hihingi, mababa ang puso, hihingi sa Diyos ng pabor. Katulad ni Haring David na nagkasala, pero siya ay binigyan pa rin ng biyaya ng Diyos. Patayin ang lalaki na yan na umabuso sa kanyang neighbor. Na siya ay mayaman naman, may pag-aari ng mga tupahan, pero kinuha pa niya yung alaga ng kanyang. Pero ang Diyos ay naging mabuti pa rin sa kanya. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Sino magsasabi ng amen? Hallelujah. Sabi diyan, eat and drink. Alam niyo ba, na ang ating puso pwede tayong i-lead sa hindi na kalooban ng Diyos? Ang pasya ng ating mga puso minsan ay pwede ito maging balakid sa mga plano pa ng Diyos. Sino sumasampalataya? Do you believe, church, may mga mabuting plano pa ang Diyos sa inyo? Dalahin ko na i-check natin ang ating puso ngayon. Baka ang ating mga inisip ngayon ay puro na lamang trabaho, negosyo, then nawa, huwag mangyari. Ang ating mindset, if you were then raised, sabi ni Pablo, with Christ, iniisip mo ngayon ay ang mga bagay na sa kalangitan. Ibig sabihin, bahagi doon yung thinking of His appearing, Panginoon, kailan mahayag ang iyong kalwalatian? Panginoon, kailan mo kami dadalhin sa iyong kalwalatian? Panginoon, kailan mo kami ibabangon ng malakas? Sino pa rito ang may pagkauhaw? Panginoon, itayo mo ako ng malakas.
Panginoon, gusto ko maranasan ang kapangyarihan ng iyong salita sa buhay ko. Panginoon, pagod na ako sa sanlibutan ito. Gusto ko na ang iyong kalwalhatian ay mangyari sa akin. Hallelujah! Na ang kahinaan ng laman ay papalitan ng kapangyarihan. Hallelujah! Mula sa Diyos. Ang laman, masakitin. Ang laman na ito na problematic na. Pero merong inihanda na mabuti ang Diyos. Hallelujah! From corruptible to uncorruptible. Body na nag-aantay sa kalangitan. Oh, we're thinking, we're setting our minds sa ganung mga bagay, Lord. Ikaw ay Diyos na nangako, hindi ka tao na nangako. And you will fulfill what you have promises sa iyong iglesia. Dalahin ko sa umaging to, tayo magtatapos, tayo na kung magsitayo. Dalahin ko na itong ating maging pag-iisip. At gusto kong i-challenge kayo mga kapatid. Lahat tayo na nasa ministry. At yan yung aking in-encourage sa mga nasa music ministry, alam niyo yan. Sabi ko, Panginoon, maaaring this will be the time na bigyan mo ko ng lakas ng loob to encourage the ministry. Dahil kung tayo nasa ministry, you're supposed to be serving your life, your whole life sa Diyos. Dahil papaano mag-flourish ang ministry kung meron tayong mga reservation pa rin ngayon. Hindi natin kayang ibigay lahat sa Diyos. Hindi natin kayang paglingkod ang ating lakas sa Diyos. How the church will flourish. How the church will grow maturely. Kung ang ating mindset lagi sinasabi, ito lang ang kaya ko, Panginoon. Nakalimutan natin na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kung ikaw ay sumasampalataya na ang kalakasan mo ay galing sa Diyos, then serve Him with your whole heart. Kung ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ang nag-provide ng iyong pangangailangan sa araw-araw, then ibigay mo ang iyong kalakasan sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, lumaki ang aking mga anak, hindi ko man na-provide ang mga pangailangan sa lubos na bagay, pero sila'y iningatan mo, sila'y lumaki na may takot sa iyo, sila'y lumaki na naglilingkod sa iyo. This is my joyful heart. Sabi ko, Panginoon, salamat, hallelujah. At ganyan nakarasan ng marami dito, pero bakit hindi nyo maibigay ang inyong buhay lubos sa Diyos? Oh, it is about time! Because Christ will soon appear. Panginoon, huwag mo nawa kami masumpungan sa kahinaan, kundi masumpungan mo kami sa kagalakan. We will continue serving you, Lord. Lord, katulad ng mag-asawa na nangako sa isa't isa, in cherish, in sickness and health, sa kaginawaan at pangailangan, ay magsasama tayo. Hindi ba ganyan din ang ating pinangako sa Panginoon? Panginoon, sa oras na ginawa ng kagipitan, ako'y maglilingkod sa iyo. Hallelujah. Kung malusog ba ng katawan at may karamdaman, Lord, I will serve you. Oh, napaka-challenging na pinakita ng lingkod ng Diyos, Pastor Lito. Even in his wheelchair, hindi niya na-miss ang mga fellowship. Last Hoton Fellowship sa Leyte, nandun pa rin siya. Sabi nga ni Pastor Joe, kahit wheelchair na, tinulungan pa rin siya ng Diyos, paikutin yung gulong ng wheelchair para pumunta doon sa fellowship. Dahil alam niya, ang kanyang pupuntahan ay ang kanyang Diyos na tumawag sa kanya. Ang Diyos na nagmay-ari ng buhay niya. Ang Diyos na nagkalinga sa kanya ng panahon na sila ay distress, ng panahon sila ay in needs. Hindi sila pinabayaan ng Diyos hanggang sa mga huling panahon na yon. At ganoon din naman tayo, mga kapatid. Oh, salamat sa Panginoon. Ang ministry na ito ay inabot natin ang mga panahon ito because ang Diyos ay napakabuti sa atin. Mabuti ba sa inyo, mga kapatid, ang Diyos? John 11:25, bago tayo manalangin. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he dies, yet shall he live. Di ba napakasarap isipin, thinking of His appearing, na bagamat mahina na ang iyong laman, sa aming mga magulang dito, Nanay Shoni, Sister Baby, Nanay Aida, Sister Ina, salamat sa Panginoon, nakapunta pa rin kayo sa fellowship. I know, alam ko yung desire ninyo, makabalik lagi sa gawain, hanggat kaya ninyo. Maranasan mo natin ng maraming kahinaan, to the point na maaaring abutin tayo ng kamatayan. Pero sabi ng Panginoon,
Yet you will live. Yet you will live. Dahil ang Diyos ay nangako, through Christ, I am the resurrection and the life. Ano sabi pa ni Pablo? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Hindi na kayo yan! Young people, hindi na ikaw yan! Mga nanay, mga tatay, hindi na kayo yan. It is Christ who lives in you. Kung mayroong nagkulang ang isa, magpatawad, sabi ni Pablo, kung paano tayo pinatawad din ng Diyos. Mga kalalakihan, kababaihan sa iglesia, hindi na tayo ito ngayon. It is Christ who lives. And the life I now live in the flesh. Hindi ito mangyayari pa lamang. It is happening right now. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang buhay na meron ako ngayon by the grace of God. Sabi ko, ilang beses na sabi sa Panginoon, I am not worthy in your service. Pero merong umibig sa akin, merong nagpatawad sa akin, merong nagmalasakit sa akin, merong nagmalasakit sa inyo, merong Diyos na nagpatawad ng ating mga kasalanan, mga pagkukulang. And therefore, ang ating hinahanap ngayon ay ang mga bagay na makalangit. Pagkauhaw, desiring, inquiring, Panginoon, ano pang plano mo sa buhay ng iyong mga banal? Tayo manalangin, Panginoon naming Diyos. Salamat po sa iyong banal na presensya. Ikaw ay kapiling namin sa mga sandaling ito, O Diyos. Ang iyong mga salita ay buhay sa amin. Ang iyong salita ay kalakasan sa amin, O Diyos. Ang iyong mga salita ay kapangyarihan. Manghina man kami, may salita ng kalakasan. Lord, kung nagkulang man kami, may salita na nagpupuno sa pagkukulang. Kung kami nagkulang sa isa't isa, ang iyong biyaya ay sapat-sapat, O Diyos. Kung nakalimot kami sa mga panahon lumipas, may salita na nagpapaalala sa amin. Panginoon, salamat sa iyong kayamanan ng biyaya, O Diyos. Salamat sa pabor na iyong binigay sa iyong iglesia. Sa munting ministry na ito, O Diyos, ikaw ay aming dinadakila. Mula noon hanggang ngayon, hindi mo kami pinabayaan. You have been our shield, our refuge. You have been our light. Hallelujah. Oh, ikaw ang aming tower. Strong tower. Sa panahon na kami ay dinadaluhong ng kaaway, kami ay tumatakbo, pumaparoon sa strong tower. Hallelujah. At nabasa namin sa iyong salita, mabuti sa akin ang lumapit sa iyo, Panginoon. Oh, mabuti sa amin ang tumakbo sa iyo lamang, O Diyos. At mag-take refuge sa iyong salita, because ang iyong salita ay buhay at kapangyarihan. Kung ang Diyos ay nasa amin, sino ang lalaban sa amin? Kung ang Diyos ay nasa iglesia, sino ang lalaban sa iglesia? Kung ang biyaya mo ay pinasagana mo, paano kami, Panginoon, panghihinaan ng loob? Kaya salamat, O Diyos, sa umagang ito. We thank you for your presence. Salamat sa mga buhay na iyong patuloy na itinatayo. Panginoon, mga kalalakihan, kababaihan. Lord, we want to enjoy your mighty presence sa uling mga araw as we are thinking of your appearing, Lord. Ito ang kaisipan namin sa uling mga araw, O God. Any moment, any minute from now, any day, anumang taon, araw, buwan yan, ikaw ay malapit ng mahayag sa uling mga araw. At ang mga nangatulog kay Kristo ay ibabangon mo. At ang mga buhay hindi makakapigil sa kanila na nangatulog kay Kristo. And we shall live forever in your presence. Ikaw nagsabi, Panginoon,
kung saan ako nandoon ay doon din naman kayo. Oh, we bless your word. We bless your holy name, O God. Salamat sa umagang ito, Panginoon, at hanggang mamayang hapon, we will continue worshiping and praising you dahil ikaw ay Diyos na napakabuti sa bawat isa. Sa iyong lahat ng kalwaltian, kapurihan, pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen means so be it. Hallelujah. Ating palapakan ng Panginoon. At ating siyang hangdugan ng isang awit, yung hangtod may kinabuhi. Brother Matt, nagawa mo ba yung request ko? Nalagyan mo ng Tagalog sa baba? Okay, siyan. Ating awitin yung chorus lang kasi yung stance niyan, medyo hindi ko pa ako familiar. So chorus lang muna. Di ba alam? Alam niyan, di ba? Inawit din sa mga fellowship. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, sa mga nakalam. Hangtod may gininhawa, sa nabil ko himayaon ka. Hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayaw ka o kalagaran ko. Let's sing ulit. Hangtod may kinabuhi, yes. Hangtod may kusog, hanggang may lakas. Hangtod may gininhawa, sa ngabit ko himayaon ka. Hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o galagaran ko. Ginoo. Let's sing one more time. Mahabol natin. Hangtod may kinabuhi, sa mga nakalang. Hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka. Hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o alagaran ko. Tagalog, sabi niya, di ba, hanggat may buhay, hanggat may lakas, hanggang sa may hininga, ay luluwalatin ka sa aking mga labi. Lagi kang nasa puso ko, thinking of the Lord, setting your mind on the above. Lagi ka sa aking puso, itataas kita, at paglilingkuran kita, Panginoon. Yung Ginoo, Panginoon sa Tagalog. Ating awitin pa, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may ginhawa, sa nabil ko himayaon ka. Hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o alagaran ko. Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. God bless you, Mother Buboy. God bless you. Ating purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Habang may lakas, magpupuri sa Panginoon. Sinong may lakas ngayon sa umagang ito? Kahit mahina ang laman, siya pa rin ang ating kalakasan. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Siya na ang buhay natin, mga kapatid. If you then rise on with Christ, so hanapin na natin yung mga bagay na makalangit. Hindi na mga makalupa. Napakainam ng mga salita ng Diyos. If ye, yun yung tanong eh. Sana lahat tayo rito ay kasama ng nabuhay ng Panginoon. That's why makikita sa buhay natin, sa ating mga lakad, sa araw-araw, sa ating mga pamumuhay. Kasi dati ang buhay natin ay talaga naman, ang hinahanap natin lagi ay makalupa.
pinapakita ang patutunguhan natin ay talagang sa lupa. At walang sapat na pag-asa, sabi natin tiyak na buhay, tiyak na pag-asa sa buhay natin. Pero nang na-meet natin ang Panginoon, di ba? Napakainam. Na-meet natin yung tunay na buhay. Nagpakilala siya sa buhay natin. Then, alam na natin kung ano ang tunay na buhay. Alam na natin ngayon kung ano yung affection natin, yung mas nauuna sa buhay natin. Dati ang inuuna natin ay pamilya, trabaho, lahat na ng makamundo. Yan yung una natin dati. Totoo ba yan, mga kapatid? Yan ang ating mga karanasan. Pero nang dumating si Kristo sa buhay natin, na siyang tunay na buhay, nag-iba ang ating buhay. Nag-ibang takbo ng buhay natin. Amen. Ang dating takbuhan natin, pag may problema ay yung kapitbahay natin, yung kaklase natin, yung mga kaibigan natin. Pero hindi nagdudulot ng mabuti, di ba? Lalo tayong napapalayo. Lalong napapahamak ang buhay natin. Walang tiyak na patutunguhan. Praise God. Pero nang dumating ang tunay na buhay, ang tunay na kaibigan, ang tunay na Savior ng buhay natin, praise God, nag-iba ang takbo ng buhay natin. Purihin ang Diyos. If ye then risen with Christ, seek those things which are above. Set your affection, yung ating mga nararamdaman, lahat na sa buhay natin. Sana ang Panginoon ang laging nasa isip natin. Iniibig niyo ba ang Panginoon, mga kapatid? Yes, kung iniibig natin ang Panginoon, ang laging nasa isip at puso natin, wala nang iba ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa araw nito. Napakainam ng mga salita ng Diyos, ng mga papaalala. Totoo yan. Yung mindset minsan ay kung ano yung nasa puso natin, yun yung lumalabas talaga. Minsan ay ipopost natin sa mga Facebook. Parang ang mindset natin ay napakababa na lang. Makalupa. Napakababa, mga kapatid. Mindset natin kung paano yumaman, paano lumago yung ating mga naiipon sa bangko. Makalupa yan, mga kapatid. Mauubos, mawawala, kinakalawang. Amen? Inuubos ng tanga. Sino ba yung tanga no? That's why sabi ni Pablo, mortify your life. Ang ating buhay, patayin natin ang lahat ng makalaman, ng makamundo. Pakikiapid, lahat na, di ba? Yung covetousness. Yung covetousness ay andyan ng kayamanan ng mundo. Yung mammon of this life na iniisip natin lagi sa buhay. Pero salamat na nagsalita ang Panginoon, di ba? Unahin niyo lamang ako at susunod na lamang ang mga bagay na ating mga pangailangan. Tignan ninyo ang ipon. Hindi, di ba? Pinapakita ni Jesus na huwag tayong mag-alala. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Hawak ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Siya na nga ang buhay natin eh. Di ba? Ano pang dapat nating asahan, kundi itiwala ang ating buhay sa Kanya. Hintayin ang Kanyang pagdadating. Hintayin ang Kanyang kaluwalhatian. Di ba? Yan na lang ating inihintay, mga kapatid. When He shall appear. Hallelujah. Kaya nga sabi ni David, maghihintay ako patiently sa Panginoon. Ang kaluluwa ko ay laging maghihintay sa Panginoon. Yan ba ang inyong desire, mga kapatid? Ang lagi nang hintayin ang pagbabalik ng ating Panginoon. God bless you all. Palahin tayo lahat ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Okay, actually ang song na aking inanda, firstly na nasa aking puso ay In Christ Alone. Yung hinanda ko na pinagkaloob bar mic ay binagbulay-bulayan ko lang. Pero kung may pagkakataon, sabi ko, ay awitin na. Let's sing this song, mga kapatid, na tayo magwawakas. Sino may lakas na ibalik ang kapurihan sa Panginoon sa araw na ito? Huwag po kayong mahiya. Let's shout to the Lord. Let's praise the Lord with all our hearts, soul, and mind. Hallelujah. Praise God. Samahan niyo po. I could hide myself in my clothes more.
crosses to the glory of my Lord in Christ alone. Hallelujah! I place my cross and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my cross, I place my cross, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Hallelujah! Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating buhay na pag-asa. In Christ alone, place my trust and find my glory. Place your trust, place your faith in Him alone. May magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ano mang concern mo ngayon, may magagawa ang Diyos sa araw na ito. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating buhay na pag-asa. For the last time in Christ alone, I place my cross and find my glory in the power of the cross. May kapangyarihan cross, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Blessed be the name of the Lord! Hallelujah! Just one more time. Christ alone, I place my cross and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, Lord. Oh, hallelujah. My source of hope is Christ alone, my source of strength. Hallelujah. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. 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 Everybody say hallelujah. 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 Ikaw ang lahat-lahat sa amin, oh Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming buhay na pag-asa. Ikaw lamang, Panginoon, wala nang iba. Walang makakagaya sa iyo. Walang makakagaya sa iyong ginawa. Ikaw lamang na buhay na maguli. And that's why mayroon kaming pag-asa. Hallelujah. Ititiwala namin ang aming buhay sa iyo lamang. Wala nang iba. Ititingin namin ang aming pananampalataya at magtitiwala kami ng lubos sa iyo lamang. Ikaw lamang ang kinaroroonan ng buhay ng lahat ng aming mga pangailangan. Ikaw ang source. Ikaw ang great fountain of life. Hallelujah. Ikaw ang binubukalan ng lahat ng mga bagay sa aming mga buhay. Kanino kami tatakbo? Kanino kami lalapit? Kanino kami, O Diyos, maglalagak ng tiwala? Kanino, hallelujah, kanino mauhaw ang aming buhay? Kanino? Sino ang aming hanapin ng aming kaluluwa? Siya lamang, hallelujah, ang ating kailangan, wala nang iba. Siya
Siya lamang, hallelujah, siya ang iyong lapitan, siya ang iyong kailangan sa buhay mo. Wala nang iba, itiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Hallelujah, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo, tanggapin mo ngayon din, hallelujah. Dahil nasa Kanya ang lahat ng iyong mga pangailangan. Kaya niya kang abutin sa iyong kinaroroonan, sa iyong kalagayan sa mga sandaling ito. Hallelujah. Hindi nagbabagong Diyos na aming pinaglilingkuran. Siya noon, ngayon. Hallelujah. Ngayon, presente, hanggang forever. Hallelujah. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Siya, hindi magbabago ang kanyang katapatan. Ang kanyang biyaya ay sapat-sapat. Ang kanyang pagmamahal ay napakayaman sa iyo, o kapatid. Hallelujah. Kung magdedesisyon ka ngayon, kung hindi mo pa lubos na tinatanggap ang Panginoon, if ye then rise and with Christ. Hallelujah. Hallelujah. Hanggat di mo tatanggapin ang Panginoon sa buhay mo, hallelujah, hindi maitatago ang buhay mo kay Kristo. Hallelujah. Lagi kang mahanap ng kaaway, ng diablo, satanas, na sumbongero, araw, gabi, hallelujah, panhik, panahog. Kung hindi mo itatago ang buhay mo kay Kristo, hallelujah, lagi kang, hallelujah, mangangamba. Lagi kang may pagkatakot sa buhay mo. Pero pag si Kristo na ang nasa buhay mo, at ang buhay mo ay naitago na sa Kanya, hallelujah, wala nang magagawa ang kaaway. Amen. Hallelujah. Ikaw na ang pinakamasayang tao. Hallelujah. Ikaw na ang pinagpalang nilalang ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin siya! Siya lang, Kanya lamang mauwi ang lahat ng kapurihan. Purihin ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa araw na ito. Nasambahin ang iyong pangalan. Napakabuti mong Diyos sa amin. Napakayaman ng iyong biyaya at habag, O Diyos. Hallelujah. Napakayaman ng iyong biyaya, O Diyos. Sino kami? Sino kami, Panginoon, upang iyong alalahanin? Pero salamat. Bigyan mo kami ng panahon. Binigyan mo kami ng daan. Binigyan mo kami, O Diyos, hallelujah, ng pagkakataon upang ang aming mga buhay ay may bigay namin sa iyo. Blessed be the name of the Lord. Blessed be Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Glory. Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. You worthy, oh God, for praise. Hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Mga anak, ako'y namamanhik sa inyo na may kalumpayan sapagkat nasaan kayo sa mga panahon na akin kayong hinahanap sa aking kalugain. Mga anak, hanggang kailan pa magmamatigas ang inyong mga puso? Narito, saan ako nagkulang sa inyo? Aking ginawa ang lahat ng mga bagay sa inyong ikabubuti.
Subalit hindi ko kayo matagpuan, gayon man ako'y umiibig sa inyo. Sino mang aking iniibig ay aking sinasaway, mga anak. Malapit na ang araw, kayo'y lumapit sa akin, kayo'y aking patatawarin. Praise God. Ito ang sabi ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. 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 Purihin ka sa iyong pagmamahal, O Diyos. Kahit kami nagkukulang, pero mahal mo pa rin kami, O Diyos. Hallelujah. Hindi pa rin nagkulang ang Diyos sa buhay ninyo, mga kapatid, kahit madalas tayong magkulang. Pinapantayan pa rin, hallelujah, ang tapat na Diyos ng kanyang pag-ibig. Ang lahat ng ito, hindi pa rin nagkukulang ang Diyos ng paalala sa atin. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Salamat, O Diyos, salamat, purihin ka. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat. Tayo magpasalamat at manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, tunay, ang iyong pagmamahal ay kailanman hindi masusukat, Panginoong Diyos. Hindi ito mapapantayan ng anumang mga bagay. Hindi ito mapaghihiwalay ng anumang mga bagay. Kahit gaano man ito kalalim, gaano man ito, Diyos, kalawak ng mga paggawa ng kaaway. Napakabuti mo, napakayaman ng iyong pagmamahal sa aming mga buhay. Salamat sa iyong mga pangungusap. Salamat sa iyong banal na espiritu na banaya na nangungusap sa aming mga kaluluwa. Na kami dapat lumapit sa iyo, Diyos. Huwag magmatigas ang aming mga puso, kundi humbly, Lord Jesus, we come unto you. Hallelujah. At salamat sa iyong pangako na ikaw ay laging nariyan upang dumamay at lumapit, magpatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, lahat ng aming mga kasalanan. Panginoon, salamat sa araw na ito. Napakainam ng iyong mga pangungusap sa aming kalagitnaan. Salamat sa salita mo na dinala ng aming mahal na pastor sa dakong ito, ang iyong messenger sa dakong ito, Diyos. Salamat sa inspirasyon na iyong linalagay sa kanyang puso. Salamat sa mga pagkakataon at sa mga kinulot mo ng mga pagkakataon, no Diyos, na ang lahat ng mga bagay ay nagkalakip-lakip. Hallelujah, para sa ikabubuti namin na nagmamahal sa iyo. Tunay ang lahat ng mga bagay ay dapat naming pasalamatan at purihin ka, luwalhatiin ka sa lahat ng mga bagay. Hallelujah, na tunay, walang makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Ano mang mga bagay na ipahintulot ng Diablo o Gay, ang Diablo ay gumawa, Panginoon. All things ay lahat ay pinahintulot mo sa ikakaluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Salamat sa araw na ito, Lord. Salamat na iyong pinag-apaw ang aming mga puso at mga kaluluwa sa kagalakan. Panginoon, hindi dito matatapos ang iyong mga pagkilos at paggawa. May mga greater things ka pang gagawin sa mga hinaharap. And that's why, Lord, nagpapatuloy kami sa hakbangin, looking unto you, O God. Hindi namin kailanman isaset ang aming mga paningin sa iba, kundi sa iyo lamang na nagmahal sa amin. Hallelujah! At ipagkakatiwala ang lahat ng aming mga pangangailangan sa iyo lamang. Dahil sa iyo lamang napatunayan namin na sa iyo kami kumpleto sa lahat ng aming mga pangangailangan. Lubos kaming magtitiwala sa iyo at ilalagak ang aming, hallelujah, pagtitiwala sa iyo lamang. Walang iba na nagmahal sa amin. Purihin ka, O Diyos. Bless mo ang gawain patuloy hanggang mamaya. Patuloy mo i-bless ang bawat bahagi ng gawain. Ang lahat ng narito, i-bless mo. Ang aming baguhan na ngayon lang, O Diyos, naka-attend. Dalangin po namin na ang iyong salita ay patuloy na kumatagpo sa kanyang desire, sa kanyang pangangailangan sa mga oras na ito. Bless every ministry, patuloy, O God. Bless mo mga elders, deacons, ang lahat ng bumubuo ng ministry sa dakong ito. Maging mga ministry sa ibang dako.
Huwag mong hayaan, O Diyos, na ang kaaway ay manaig. Yamang aming nalalaman na ikaw na ay nagtagumpay sa buhay namin. Ikaw na ang higit pang mapagtagumpay na nasa buhay namin. Kaya purihin ka sa araw na ito. Salamat at pagsamba ay aming inaalay. At lahat ng kaluwalhatian ay aming nais ibalik sa iyo, Diyos. At kung may mga bagay pa, ng mga pangangailangan ng iyong mga anak, ikaw pa rin ang katugunan ng lahat ng ito, Diyos. Nakikita mo mga pangangailangan, desires ng iyong mga banal sa mga oras na ito, mga prayers nila, Panginoon. Huwag mong hayaan na ito makahulagpos, Panginoon, kundi hayaan mong kanilang pananampalataya ay may angkor lamang sa iyong mga salita. Huwag mag-alinlangan na mayroon kang magagawa sa lahat ng ito, Diyos. Kaya't Lord, sa iyong papuri at salamat sa araw na ito hanggang sa pagpapatuloy. Sa iyo kami umaasa ng patuloy. Hallelujah na iyong mga pagkilos at paggawa sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin. Maingat naming sinasauling lahat ng pagtakila sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Thank you, Lord. Palapakan natin ang Panginoon.